Opisyal na pong kinasuhan si Senator Rodante Marcoleta at nairaffle na yung kanyang kaso kung sino ang hahawak. At ito po ay totoo. Hindi po ito tulad nung ginawa nila Amy Marcos last week bago nangyari yung surprise na rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil last week, nagpakalat ng intriga itong kampo ni Amy Marcos na natatakot daw, nagkakagulo daw sa kampo ng mga kapulisan kasi wala daw gustong mag-serve ng warrant kay Rodante Marcoleta. Sabi dito sa balita, Senator Amy, iginiit na totoo ang impormasyong nag-aaway ang mga tao sa krami dahil walang gustong mag-aresto kay Marcoleta. E paano sila mag-aaway at paano aarestuin si Marcoleta? Eh wala pang ang kaso. So kung wala pang kaso, wala pang warrant of arrest. So, ano itong pinapakalat ni Amy Marcos? Intriga na naman na nag-aaway-away daw sa krami dahil takot sila, nagtuturuan kung sino ang magsiserve ng warrant. Wala pang ang kaso eh. Paano magkakaroon ng warrant? Ito talagang si Amy Marcos, nagiging reyna ng intriga, reyna ng fake news. Hindi nga ba at pagkatapos nilang maglabas ng intriga na natatakot daw ang mga kapulisan kung sino ang huhuli at magsiserve ng warrant, lumabas po itong balitang ito. Subukan nyo lang magkamali. Powerful group sends warning over possible arrest warrant versus high-ranking official. O nakita niyo yung pagkakasunod-sunod ng event? Nagpalabas muna sila ng intriga na ito daw si Rodante Marcoleta ay may warrant of arrest pero natatakot daw yung mga kapulisan kung sino ang magsiserve ng warrant. Natatakot ba sila dahil nagbanta ang Iglesia ni Cristo na subukan nyo lang magkamali? Biglang nag-surprise rally ang INC. Ibig bang sabihin nagkamali ang kapulisan at aarestuhin si Rodante Marcoleta? Paano nga mangyayari yun? Hindi pa naman kinakasuhan si Marcoleta. At wala pang warrant of arrest. Pero inunahan na nila Amy Marcos. Yung pala, sila ay magsasagawa ng surprise rally. At aminado ang pamunuan ng iglesia na yung rallying yun ay in support of Rodante Marcoleta. At hindi ba, nagbanta pa itong si Respicio na aalis lang sila ng EDSA kapag inurong yung kaso laban kay Marcoleta. Noong July 2, tinapos ng Iglesia ni Cristo yung kanilang rally dahil kinansila ng Quezon City yung kanilang permit. So hindi na sila nakapagpatuloy pa sa EDSA Shrine. July 2, lumipat sila ng Liwasan Bonifacio. Mukhang hindi na kasing dami nung mga 2 araw nila sa EDSA yung mga nagpunta dito sa Liwasan Bonifacio. And yet, may nagkakalat na mga DDS na umabot daw ng 3 million yung mga nagrally sa Liwasan Bonifacio. 3 million. Bakit nahinto? Bakit hindi natuloy ng July 3 yung kanilang rally? So talaga mga DDS, puro na lang pagpapakalat ng fake news. Sa bagay, sino ba yung mga leader nila? Sino yung mga idol nila? Isa na dyan si Amy Marcos na nagpakalat ng intriga na natatakot ang mga kapulisan na hulihin itong si Rodante Marcoleta. So ngayon, natapos yung rally ng Iglesia ni Cristo na wala naman silang napala, ano ang sumunod na hakbang? The Office of the Ombudsman officially filed a non-bailable plunder case against Senator Rodante Marcoleta before the Sandigan Bayan. The case was formally submitted on Friday, July 3, 2026, directly following a massive 3-day protest rally staged by the Iglesia ni Cristo. So, ano yung sinasabi ni Amy Marcos na nagkakagulo sa krami dahil walang gusto mag-serve ng warrant? Wala pang kaso. So, eto na. Matapos ng 3 araw na pamimerwisyo ng Iglesia ni Cristo sa taong bayan, nag-file na ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan. So, fake news ka, Amy Marcos. Walang natatakot sa inyo. Walang natatakot sa Iglesia ni Cristo. Kahit na anong pagbabanta ng mga DDS na hindi aalis ng EDSA hanggat hindi binabawi yung kaso, wala pang kaso nung time na yun. Ngayon, may kaso na. O di babalik ulit kayo ng EDSA, ang mga DDS? Sasama ulit yung Iglesia ni Cristo? O di ba dahil sabi ni Sabala, yung rally nila in support of Rodante Marcoleta, wala pang kaso nun. O ngayon, na-file na yung kaso sa Sandigan Bayan. Na-iraffle na rin yung kaso kung sino ang hahawak. Ibig bang sabihin, babalik na naman kayo sa EDSA para suportahan
si Rodante Marcoleta. Sige nga, kung talagang in support kayo of Rodante Marcoleta, ngayon siya ay na-file na ng kaso at hihintayin na lang yung desisyon ng korte kung kailan maglalabas ng warrant of arrest, ngayon nyo ipakita yung suporta ninyo. Dahil ngayon, official na may kaso si Rodante Marcoleta at malamang maaresto na to. Hindi yung nag-rally kayo, wala pang ang kaso, wala pang warrant of arrest, nang istorbo na kayo ng taong bayan. Ngayon, bumalik kayo ng EDSA dahil ito totohanan na. Nakapag-file na ng kaso, na-raffle na, hinihintay na lang yung warrant of arrest. So malamang naghahanda na si Marcoleta. Kasi sabi naman niya, handa siyang magpakulong, handa siyang harapin ang kaso. So hintayin natin kapag lumabas na yung warrant of arrest. At sinabi ng PNP-CIDG na handa silang iserve ang warrant of arrest laban kay Rodante Marcoleta. At oo nga pala ha, may nabasa ko na hindi lang si Rodante Marcoleta ang kinasuhan. Dahil sabi po dito sa balita, kasama si dating Congressman Mike Defensor sa mga kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Bukod kay Senador Rodante Marcoleta at Mike Defensor, kasama rin sa mga sinampahan ng kaso ang mga negosyanteng sina Joseph Espirito at Aristotle Viray. So, bali ilan sila? 4 pala na kinasuhan ng plunder. So, isasabay din kaya ang warrant of arrest dito kay Mike Defensor? So, mukhang natatakot na itong mga senador natin dyan sa minority bloc. Dahil nga naman, mukha nga naman talagang iniisa-isa sila ng gobyerno. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano, iisa-isahin na kami. Ayon kay Cayetano, posibleng kasuhan pa ang iba pang kakampi nila matapos si Marcoleta. At bakit nga ba hindi? Kung talaga bang may nakitang dahilan para kayo ay kasuhan at hulihin, talagang iisa-isahin kayo. Mantakin nyo, karamihan sa mga senador sa minority bloc ay may kaso at wag niyong sabihin na iniisa-isa kayo na parang kapritsyo lang ng gobyerno na kapag kayo ay kalaban, huhulihin kayo. Hindi po ganun yun. Meron po talaga investigasyon na ginawa at nakakita ng probable cause para kayo ay kasuhan. So huwag kayo magpakalat ng chismis at magpa-victim na iniisa-isa kayo, Alan Peter Cayetano. Kakasuhan kayo, huhulihin kayo kung may nakitang rason para kayo ay kasuhan at hulihin. At mukhang ang susunod niya dyan, matapos ni Marcoleta, ay itong si Senator Robin Padilla. Dahil sabi niya, ang sabi raw ay kakasuhan na raw ako. Pinatakas ko raw si Bato. Nakita niyo ba yung CCTV? Hindi kami tumakas. Naglalakad kami. Ang tawag doon, lokohan. Lokohin mo ang lelang mo, Robin Padilla. Kaya tumakbo kayo, kaya naglakad kayo, kaya sumakay kayo, o kahit na anong means ang ginawa mo para ilabas si Bato dyan sa Senado, tinakas mo siya. Utuin mo na lang yung mga DDS na maniniwala sa'yo. Hindi mo kami mabobola, hindi mo kami mauuto. Ang ginawa mo ay obstruction of justice. So, malamang, susunod na si Robin Padilla. So, sino pa ba ang may mga kaso sa kanila? Uy, si Amy Marcos. Dahil sabi dito sa balita, Senator Amy Marcos itinutulak umanong mapatalsik sa Senado. Inihayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may mga nagtutulak umanong patalsikin sa Senado si Senator Amy Marcos. Kilalang kritiko si Marcos ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ng kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Roque naman palang nagsabi. Siguradong fake news yan. Gumagawa na naman sila ng intriga para sabihin na inuubos sila sa minority bloc. Unless meron talagang kasalanan nitong si Amy Marcos para siya ay imbestigahan, kasuhan, at hulihin. Well, bukod doon sa sinasabing siya ay Pogo Queen na hindi pa naman napapatunayan, parang wala pa naman tayong naririnig na pwedeng ikaso kay Amy Marcos maliban na lang sa pagpapakalat niya ng fake news. So, hihintayin po natin. Si Marcoleta, malamang early next week, i-issuean na ng warrant of arrest. At malamang din, kasama si Mike Defensor. Tapos aabangan din natin kung susunod naman si Robin Padilla at meron bang posibleng kaso para kay Amy Marcos. Pero di ba dapat si Alan Peter Cayetano kasuhan din dahil siya ang nagkanlong kay Bato de la Rosa sa Senado.
At malamang may kinalaman din siya sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. So, iniisa-isa ba talaga sila? Na talagang kapritsyo lang ng Malacanang at ng kapulisan na hulihin sila dahil sila ay kontra kay President Bongbong Marcos? O talagang may nagawa lang silang paglabag kaya sila ay inimbestigahan, kinasuhan, at iisyuan ng warrant of arrest? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.